Tayo tumayo mga kapatid at buksan natin ang ating mga Biblia sa 27, Matthew chapter 9, verses 27 to 38. Basahin natin ang salita mga kapatid at pagdating sa 38 ay sabay-sabay natin basahin. Unahin ko sa 27 at sundan ninyo sa 28. Matthew chapter 9 verse 27. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind man came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. In verse 29, Then touched he their eyes, saying, According to your faith, be it unto you. And their eyes were opened, and Jesus straightly charged them, saying, See that no man know it. Verse 31, But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with the devil. And verse 33, And when the devil was cast out, the dumb spake, and the multitudes marveled, saying, It was never so seen in Israel. But the Pharisees said, He casted out devils through the prince of the devils. Let us pray, Heavenly Father. Mayroon pa 35. And Jesus went out all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with the compassion of them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. And 37, Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Let's read together. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob sa amin. We are here together, gathering together to hear thy words. And we're praying, O God, forgive us, O Lord, from all our sins that we have committed against you, and cleanse us, O Father, through thy words. And as we go through today, as we hear thy words, we are praying to help us to understand the words through the Holy Spirit. And help us, O God, that whatever we heard here today, we are praying that it will be useful, O God, as a guide in our lives daily. We are thanking for all the brethren who are here. And to those who are not, we're praying that the next time around, makasama namin sila. We're praying, O God, to guide us always today. Keep us secure always in this place. And also the brethren. All these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Muna kayo mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil nakabalik ng panambahan natin. Amen. Mahirap talaga no, pagka walang sasakyan. Hindi naman pwede maglakad ng mga kapatiran. Pero kung marami tayong mga pera, walang problema. Taxi lang. Salamat sa Panginoon. Alright, at dito mga kapatid, dalawang yugto sa buhay ni Jesucristo, yung pinagaling niya, yung bulag at yung pipi. No? Anong bulag sa English? Blind. English naman ng pipi ay dumb. Hindi yung dumb na bobo. Kasi dumb na bobo, dumb din yun eh. Pareho lang spelling, pero depende sa pagkagamit. No? So ito, dumb meaning pipi, hindi makapagsalita. Tapos yung isa naman ay deaf. Bulag. Blind. So mga kapatid, at ang pangalawa ay yung possessed with devils. Okay? Tatlo pa lang may mga problema, no? Kasi ang pangatlo ay yung na-possess sa devil. Alright. Una, yung blind man, and then yung na-possess sa devil, at saka yung pipi, no? So, ang hirap naman siguro talaga sa isang tao ang may kapansanan.
No? Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, even before, mapapansin natin na pinagaling ni Jesucristo yung may mga kapansanan. Out of their what? Out of their faith. Yes. No? So meaning, dalawang bagay. Si Jesucristo ay nagpapagaling ng physical na kapansanan at nagpapagaling din siya ng isang spiritual na kapansanan. Tama ho ba? Amen. Kaya kung mapapansin niyo mga kapatid, no? Mapapansin ninyo na lagi ni sinabi, kahit nga doon sa pinag-aralan natin sa mga previous na pag-aaral, thy faith made thee whole. Tama? So dito, yung blind man ay talagang ang tanong lamang ni Jesucristo. Ang tanong lamang niya dito, believe ye? Yung believe ye na binanggit ni Jesucristo dito ay hindi isang simpleng believe na paniniwala, kundi isang paniniwala na kahit hindi mo nakikita, katulad ng blind man, kahit hindi niya nakikita, kahit iniisip niya na siya isang bulag mga kapatid, na wala namang gamot na ibinigay ng Diyos sa kanila. Wala ding magic mga kapatid, kundi ang pananampalataya, isang paniniwala lamang na sasabihin natin na isang pananampalataya na nakapagpagaling. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam niyo, sa mga bagay dito sa mundo, pag walang pananampalataya, laglag ka talaga. No? Yan ang kulungan ng pananampalataya eh. The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tama. So, tatlong may kapansanan dito ang pag-usapan natin. And then, the last is the harvest is plenteous. Jesus heals. Jesus can restore life. Dito naman, Jesus heals. The blind man, the mute, and He cast out devils. Kaya naman yung mag-cast out ng devils eh. Nung previous nga eh, nung kinast out niya yung legion na mga jablo, mga demonyo eh, nakiusap nga ang mga jablo na doon na lang kami sa baboy. Kaya sabi tuloy ni Brother Silver, kaya mga Muslim, hindi ko makaya ng baboy. Kasi ang mga demonyo pumapasok doon. Ang bihira, ano. So, ano sabi dyan mga kapatid? Diyan sa mga versikulong yan. Ang sabi dyan, and when Jesus departed thence, remember, doon siya sa bumalik siya doon sa Capernaum muli. Nung tumawid siya, tapos bumalik siya, di ba? Sa Galilee pa rin yan. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou Son of David, have mercy on us. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi mong, alam kasi ng mga Hudyo in the Old Testament, in the Old Testament kasi mga kapatid, alam ng mga Hudyo na ang Messiah ay darating in the lineage of David. Alam nila yan. Kahit si King David, alam niya na ang lineage of the Messiah, the Lord Jesus Christ in the New Testament, will be coming out in His lineage. Alam niya yun in the Old Testament. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, alam na mga Hudyo yan. Kaya nga sigaw agad siya eh. Thou Son of David, Jesus, Thou Son of David, have mercy on us. Di ba? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. In verse 7, of the increase of his government, sabi, and peace, there shall be no end. So ang Diyos mga kapatid, tinutukoy dyan si Jesucristo. Upon the throne of David is forever in heaven. And upon His kingdom, to order it, and to establish it with judgment, and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Kita mo yan? So nakikita niyo mga kapatid,
Ang mga Hudyo sa unang panahon, in the Old Testament, they knew that the Messiah will be coming out from the son of David. Kaya nga sabi na, Jesus, thou son of David, have mercy on us. Kita mo yan? Oh. Yan sinasabi natin. In the lineage of King David. Walang binanggit in the lineage of Solomon, no? Ay, pag binanggit ba naman yan sa lineage of Solomon, saan ba? Bulaan talaga, ibang klaseng Diyos niyo. Solomon, daming asawa. Wala. Walang binanggit. Hanggang Abraham, Isaac, and Jacob, and then, talon doon kay David. Tandaan niyan. Because what? Their heart, the heart of those patriarchs, is after the heart of God. Ang Diyos ang nagpatotoo niyan in the book of Acts. Di ba? Kung sino si King David. So, alam natin mga kapatid, kaya sumigaw sila ng Jesus, the Son of David, have mercy on us. And then, the Lord Jesus Christ, upon seeing those blind men, kung makikita ninyo mga kapatid, kung makikita ninyo yung mga bulak, nandoon sa kanila yung tinatawag na a property of their heart called persistent. Kahit man bulag, siguro pag bulag talaga, alam mo, nagsisikap kang makapunta doon sa bahay nila ni Matthew. O, siguro may dala kang tungkod na ganyan, tapos o kaya inaakay ka na lamang. Kasi ang gusto mo, mapagaling ka eh. Right. Mapagaling ka mga kapatid sa iyong pisikal na kapansanan. Wala ka ng ibang pag-asa na gumaling mga kapatid kasi ang mga doktor sa unang panahon, iwan kung saan banda, hindi ka rin kayang pagalingin ng mga doktor na yun eh. Sino bang bulag ngayon na kayang pagalingin ng mga doktor? Siguro, ang gagawin ng mga doktor, pag mayroong namatay agad, may namatay, kuhain agad yung mata. Di ba mayroong ganun sa Amerika na i-donate yung mata nila? Kasi okay pa yun eh. Tapos ilagay doon sa mata ng matinding operasyon kailangan nun. So, pag matinding operasyon kailangan, matinding din pirang kailangan. So, ang madali, huwag ka na lang magpapalit ng mata. Siguraduhin mo lang maligtas ka. Bakit? Kasi pala pagdating ng panahon, bigyan ka naman ng glorified body ng Diyos, ay kumpleto ang mata. Hindi bulag. Tama ho ba? Pastor, kaya ako hindi ko nag-iisip ng mata ko masisira na eh. Sa sugar eh. Bakit? Bigyan naman ako ng Diyos ng glorified eyes. Di ba? Ganun lang naman yan. Bakit ka bibigyan ng abay? Ganun yun mga kapatid. Amen ho ba? Basta bigyan ka ng Diyos ng wala nang daming tanong-tanong pa. Saan ba pananampalataya mo? May tanong-tanong ka pa. Paano pastor pag ganito? Paano pastor pag ganito? Basta bigyan ka ng glorified body. Tandaan mo yan. Alang naman may kapansanan pa doon. Sinabi na nga doon sa book of Revelation, there is nothing that defile it. Wala nang mga pag-defile sa mga tao doon eh. Sa new heaven and the new earth eh. Kasi ang Diyos na mismo ang magbigay ng glorified body each and every one of us, mga ligtas. Amen ho ba? Amen. Amen. Kaya nga si Jesus nagpapagaling siya, pinagaling niya ang pisikal na kapansanan ng taong yun. Provided na mayroon siyang klaseng pananampalataya, a requirement in order to be saved. Not only physical, but also spiritual. Because the Lord Jesus Christ can able to heal the physical deformities of man and also the spiritual deformities of man. And then, ang sabi ni Hesus Kristo, see. Ang sabi ni Hesus Kristo, ang sagot ng blind men dyan in verse 28, they said, kasi nagtanong si Hesus Kristo, believe ye, kumbaga ang ibig sabihin, may pananampalataya ka ba that I am able to do this? And then they said, yea Lord, that is the faith of the blind man. And then anong sagot? Then touched their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Paano na lang? Kung walang pananampalataya, brad, hindi talaga gagaling. So, ibig sabihin, gumaling dahil may tamang pananampalataya. Yeah, that's right, man. Ang ibig sabihin, magkaroon ka ng kaligtasan.
kaligtasan mga kapatid, if we are talking about spirituality, magkaroon ka lang ng tamang kaligtasan, ng tamang kaligtasan, kung may tama kang pananampalataya. So, ibig sabihin mga kapatid, totoo, ang sinabi ni Jesucristo, not all that call it unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat naman nagdadasal. Hindi lahat naman tumatawag kay Jesucristo. Hindi lahat ng mga, ang akala mo tama itong simbahang ito, bakit may Jesus Christ din, Pero hindi naman tama ang kaligtasan meron sa kanila. O hindi ka talaga magkaroon ng tamang kaligtasan. No. Walang salvation. Kasi ang tamang salvation, nagmumula sa tamang pananampalataya. Di ho ba? And their eyes were open. Tingnan nyo. And Jesus straightly charged them, saying, "See that no man know it." Grabe, no? Wala na silang pag-asa, kundi si Jesucristo lamang makapagpagaling sa kanila. Magic ba yun? Wala. May requirement, may elemento ng kagalingan nila. Pananampalataya. May gamot? Wala. Pero bakit mga kapatid ang sabi ni Jesucristo, "See that no man know it"? Hayaan nyo, tingnan nyo na walang makakalam yan. Kayo lang. Yan ang sabi ni Jesucristo. Pastor, bakit ganun lagi sinasabi ni Jesus Christ? No, sabi mo, walang kaalam sa inyo lang. Dapat ang gagawin niya. Ikwento nyo ha. Oh. Alam niyo ba ang sagot dyan? Kasi ang mga audience nga niya, may mga parising. Classic audience niya. Ang gusto ni Jesucristo, na ang mga taong nakapaligid sa Kanya, hindi nakakonsentrate at nakatingin lamang na si Jesus Christ ay a miracle worker. Dapat malaman nila at makikita nila through their faith that Jesus Christ can heal not only physical, but He can heal. And they must concentrate the spiritual aspect. Yeah. Di ba? Yun ang bottom line. Tandaanin niyo mga kapatid. Tandaanin niyo na ang pagdating ni Jesucristo ang maligtas ang tao, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng pananampalataya, para maligtas sila, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, at therefore makarating sila ng langit. Yan ang tandaan ninyo, yan ang disenyo ng Diyos, walang iba. At si Satanas gusto niya putulin yan, tandaan niyo yan. Lahat ng mga hindi mananampalataya, gusto ni Jesucristo makarinig ng kaligtasan, at maligtas yan. Pag naligtas yan, maging tapat sa Diyos. At magamit din siya para iba man naman maligtas. Yun ang disenyo ng Panginoon mga kapatid. Amen. From the beginning until the end. Oh. See that no man know it. According to their faith, pinagaling sila ng Panginoon. The two blind men has a persistent heart and manifested their faith. And so therefore, they were healed. Amen. But tingnan natin kung sino mga bulag dito. Sabihin natin, may pananampalataya ka sa Diyos? Naku, ibang klase lang, pag ganun ang mangyari. Oh. Ha? Klase. May gumagawa niyan doon sa Pilipinas Yung lumpo nga, nakalakad Dinadrama-drama lang ito. Bumalik, hindi naman talaga lumpo yan. Pinaupo lang sa wheelchair No? Para pala sa television ba, kita ba, no? Mambira. Pero kung i-dokumento mo yun, iwan ko lang. Holy Kabalbon. Nanginginig pa ba? May nanginginig pa May nanginginig pa Niloloko tayo Tapos kung susuriin natin ang kaligtasan nila, abay, ibang klase, by their works. Yan ang mahirap. So mga kapatid, we have a physical sickness and we have also a spiritual weakness. The Lord Jesus Christ doesn't want the people to just concentrate and to just know that Jesus Christ is able to heal physically, but He is able to heal also spiritually. Amen mga kapatid? Yeah. Pero alam niyo, ang tao pag sinabihan mo, huwag mo ingay. Tayo lang Pero nako, ang gagawin ng tao, kabaligtaran. Ito, biblical yan
Biblical talaga naman, no? Pag sabihin mong tao, sabihin atin lang yan. Magugulat ka, kapatid, ba't nalaman ng buong mundo? Ayun pala, baligtad yung sinabi. Pero kung sabihin mo, pamalita mo ha, baka hindi siguro niya balita, no? Kasi baligtad nga eh. Mga kapatid, pagka sinabihan mo isang tao na huwag mo atin lang yan ha. Tapos may pabulong pa yan. Huwag ka maingay ha, atin lang. Pero the more na sinabihan mo ng ganang tao, the more na he will i-broadcast na yun. Broadcast nga naman. In verse 31, ang sabi, but they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. Tingnan niyo. Amen? Okay lang yan. Bakit naman? Kung para sa akin, okay yan eh. Hindi naman kumontra si Jesus Christ yan. Sinulat lang. Pero hindi siya kumontra. Bakit? Good tidings din naman yun eh. Tama ho ba? Magandang balita naman yun eh. May nagpapagaling doon. Anong requirements? Pananampalataya. Paano magawin ang pananampalataya? Di ba? Tama. Amen. Now in verse 32, ang sabi dyan, and they went out. As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with the devil. Grabe. Ito, Pastor. Sabi mo kanina, ang requirements para pagalingin ang may kapansanan ay panampalataya. Paano yung pipi magkaroon ng panampalataya bago si kumaling? Ay, galing na tanong, no? Tapos may isa pa dyan. Di ba may isa pa dyan? At isa pa, dumb man possessed with ano siya? Pipi na napossess pa ng devil. Correct. Brad, talagang hindi tayo niwala sa malas, pero parang malas, ano? Ano kaya magsalita ako sa mero? Action. Pipi na napossess pa sa devil, pambihira. Parang pinagsakloban ng langit, mga kapatid. Ganun. Bakit? Grabe! Pambihira. Mayroong kasabihan sa Bisaya na, pag magmalikas ka raw, pag mag-curse ka, tapos mayroong tao, sabihin niya doon sa buktot daw, doon sa kanang buka, kuba. Sabi ko, kawawa naman ang kuba. Kuba na nga eh, diretso, anuhin mo pa doon. Wala ka sa hulog talaga. Di ba, mayroong ganun na pag nagka-curse ka, nagmumura ka, tapos itutulak mo doon sa kuba, kawawa naman kuba. Yan ang tinatawag na, may kapansanan na nga isa dagdagan mo pa. Tingnan mo dyan, pipi na siya, napossess ng devil. Bakit? Diyan mo talaga, walang pili, no? Sa makapasok lang siya ng katawan ng tao, ano? Sa napanood mo, sa pare nga pumasok eh. Ang beer. Taga sa amin, Pastor. Bulag yung kaliwa, duling yung kanan. Talaga naman, ibang klaseng kapansanan na yan, Brad. Bulag na, tapos duling pang kabila, tapos possessed with the devil pa. Naku po, ano mga pambihira naman. Kapatid, talagang siguro sabi ng mga tao, dalhin mo doon, titingnan natin kung gagaling ba. Ay hindi eh. Tapos ang requirements niya, pananampalataya bago gumaling. Wala, paano magpapanampalataya yan? Kapatid, pag pinagaling ng Panginoon dyan, ang pananampalataya ganito, pag pinagaling ng Diyos yan, at makita niya kung sinong nagpagaling, dapat masitil ang pananampalataya niya. Amen. Amen! Pangalawa, pag napagaling siya ng Diyos, makikita nung nakakapanood doon, lalo na mga Parisiyo, na talagang dapat mananampalataya na talaga sila. Look, tingnan mo ito, pipi na, bulag, pipi na, napossess pa sa devil, pero pinagaling ng Diyos. Walang magic talaga dyan. Kapatid, imposible ang isang pipi, ipinanganak na pipi, ano tawag niyan? Dumb. And yet, napagaling ng doktor, maghanap daw kayo, sinong pipi sa buong mundo na napagaling ng mga doktor? Kasi ang pipi, mga kapatid, kalakip daw ng sakit niyan, bingi daw. Which is totoo nga naman. Doon sa amin si Talay, di ba si Talay sa atin, right?
Oh. Di mo maintindihan sinasabi, Brad. Oo. Kaya pag ikaw ay magaling ka magsinyas din sa kanya, nakahalumilong mo siya, makapag-intindihan kayo. Oo. Ganon. Sabihin sa iyo, isang araw din yung trabahoin yung may patrabaho siya, tapos sabihin niya isang araw daw. Hindi mo maintindihan ngayon. Ano sinabi niya gano'n? Yung pala, isang araw, Brad, isang ikot ng araw. Yung araw daw, sisikat, tapos ganon. Sabi ko, pambihira. Wala talaga, pag hindi mo alam talaga no? Oo, kasi hindi mo makausap. Kausapin mo normal, hindi ka maintindihan. Pambihira. Damned man, possessed with the devil. And when the devil was cast out, tingnan niyo ha, dapat ang mga Pharisee na nakakita dito, pupurihin ng Diyos eh. Hindi na sila dapat magbulak-bulagan eh. Nung na-cast out na ang diablo, doon sa pipi, no? The multitude marveled. Ano? Hanggang marvel na lang ba kayo? Ano ba kayo? Sino bang ng Marvel, Brad? Yung Marvel na studio? Stanley. Pambihira, no? They marveled and saying, it was never so said in Israel. Abay, kapangyarihan ng Panginoon. Pero ang mga Parisiyo, tingnan mong sinabi, hindi mo pwedeng sabi, mga demonyo ba itong mga ito o ano? Anong sabi ng mga Parisiyo? He casted out devils through the prince of the devils. Pambihira. Tingnan mo, gumawa ka na ng kabutihan, minamasama ka pa. Kaya alam mo ang galit ng Diyos sa mga Parisiyong yan. Kaya nga, tingnan mong Israel, di ba? They will suffer tribulation, mga kapatid. They will suffer, really. They will suffer. Biblically, they will suffer. Bakit? Because of the rejection of the Lord. Kung sino ang maligtas sa panahon yan sa isang kaparaanan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 24, di ba? Di ba yung sinabi doon? Kung paano ka maligtas on that time, during tribulation, yung nasa bubong, huwag nang bumaba. Ang ibig sabihin noon, sibat ka na. Hindi naman yung physical yun na ang tao nasa bubong. Anong hinintay dyan? Anong ginawa dyan? Hindi. Ang ibig sabihin yan, sibat ka na. Huwag ka nang magpa-ikot-ikot pa dyan dahil chaos na ang lugar na yan. May mga anti-Christ na. Hindi ka nga makakain pag walang 666 numero eh. Hindi ka makabili ng pagkain. Hindi ka rin makabinta kung walang 666. Saan ang numero mo? It's either dito sa noo o dito. Yan ang ibig sabihin. Yung nasa field, huwag nang bumalik dito. Yung nasa ibang bansa, huwag nang umuwi dito. Yung mga, yung mga basta, umalis na kayo. And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Di ba? Yan ang kaligtasan, di ba? Kung ayaw mo rin maligtas, simple lang, huwag kang umalis. Ganun lang naman, kabaligtaran gawin mo. Huwag kang umalis, doon ka lang, ikot-ikot ka, tapos pag sinabi, oy, sinong gustong bumili, patatak ka mo na, dito. Dito pa, tatak dito, kaya dito sa kamay, para makakain ka lang, okay na, membro ka na. Hindi mo pwede sabihin, pamimbro-membro ka, pero manampalataya ka, hindi hindi ganon. Yon ang basihan ngayon. Ang sabi nila, si Jesucristo daw, nagpapaalis ng demonyo sa isang katawan ng tao sa magitan ng demonyo din. Prinsipe ng demonyo, pambihira. Alam mo, si Jesucristo dito, mga kapatid, napakapasensyoso niya. Hindi siya nag-react. Pero bantayan din niya sa sunod ng mga chapter. Nung sinabihan niya, nagpapalayas to na true Beelzebub. Doon na siya nagalit, kapatid. Doon sa Matthew chapter 15 ba yun? Pasan doon na. Doon na siya nagalit, Kaya nakapagsabi good siya, sabi niya, lahat ng kasalanan pwedeng patawarin. Pero ang kasalanan against the Holy Spirit, hindi mapatawad ng Diyos yan. Nakasabi siya doon. Dahil yun sa sinabi ng Pariseo, nagpapalaya siya sa Beelzebub yun. Sunod na mga chapter yun.
Dito, nagpasensya pa siya, nagpailog yun siya, nagpailog mo siya doon sa Bisaya pa. Talagang nagpapaano lang, sige lang, pasensya lang, sige lang. Huwag ka nang mag-react, huwag ka nang mag-react. Maganda man din yung huwag ka mag-react. Halimbawa, may nag-anon dyan na gusto maawayan, sige lang, ayun, alis na kami. Huwag ka na lang mag-react ba? Kasi kung mag-react ka ba, talagang apoy ang abutin, no? O tingnan mo. Hindi siya nag-react. Anong ginawa niya? Tumingin siya doon sa kanyang mga disciples at apostles, brethren. Sa kanyang mga disipulo. Disipulo pa. Apostol, di pa niya tinawag mga apostol niya. Ang sabi niya, and then in verse 35, and Jesus went out all the cities and villages teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Sa ating buhay, bilang mga anak ng Diyos, importante din yung maging ka. Importante din yung mapagpigil ka. Napakahalaga, brad. Sa isang mananampalataya, mahalaga yan, yung nagpapigil ka, yung lapatulan. Huwag ka lang saktan. Iba namang istorya yun. Pag sinaktan ka, takbo ka na. Pastor, ipaglansa ka. Kala ko ba pag sinaktan ka na, bunot ka rin ng baril. Ganito, wala nang mabunot, brad. Iwas ka na lang. May maiwasan ka ba? Kaysa naman mapatay mo pa yan. Polo ka. Di ba? So anong ginawa ni Jesucristo? Sige lang. Ang ginawa niya, pumunta siya sa buong syudad niya. Pumunta siya sa mga sinagoga. Pumunta siya sa mga villages. Sa komunidad. Anong ginawa? Teaching. Anong tinuturo niya? Magtuturo siya ng isang bagay na kung saan handa sa kaligtasan. Katulad ng teaching niya doon sa preaching niya sa about blessed is he, blessed is he, blessed is he. That was a beatitude. Maganda to ituturo. At hindi niya binabayaan na pagdating ng pagkakataong yan, he preached also. When he teach a way ng isang magandang pag-uugali sa mga tao, hindi rin niya kinalamutan ano yung preaching. Kung sa ating papanahon ngayon, mga kapatid, you will preach salvation. Alam mo, sa preaching, sabi nga ng iba, sabi nga ni Spurgeon, na electionist man yun, pero sige lang, okay man yung sinabi niya. Preaching without salvation daw, without teaching salvation, wala daw yan, walang kwenta. Dahil ang preaching daw ng isang tao, isang preacher, dapat huwag niyang kalimutan ang salvation. Mahalaga. Tama. Oh. Mahalaga. Kasi ang salvation, kapatid, yun talaga eh. Oh. Mag-ingat kayo sa mga electionist. Oh. Kasi sa Biblia, mga kapatid, ganito yan, paano ipaliwanag. Tinuro na ng pastor sa akin yan. Pag may mga electionist makapasok dito at i-insist niyang pag-electionist niya, ang sagot ninyo ganito. Hindi mo pwedeng sabihin ng election na election lang. Dahil may whosoever na tinuturo. Tama ho ba? That's right. Sino ang nagturo ng whosoever sa palagay niyo? Apostle John. Saan mababasa? Book of John. Tama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever. Yan. Daming whosoever dyan. Sino nagturo ng election at predestination? Si Apostle Paul. Tama ho ba? Sa mga panulat ni Apostle Paul, doon mo makikita yung election, predestination, foreknowledge. Doon mo makikita yan. Sabi ng pastor sa akin, ang easy na paliwanag dyan, ganito. Book of John, whosoever. Election dito kay Apostle Paul. Pero bantayan ninyo, kahit may election, predestination, election and predestination, tinuturo si Apostle Paul. Pero ang bottom line sa turo niya, ang kaligtasan is what? By grace. Yan. By grace. Ano ibig sabihin ng by grace? For by faith, and is saved through faith. For by faith,
Buksan mo doon sa ano, Brad? Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by faith ye are saved through... For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Tingnan nyo. Kahit pa magbanggit-banggit si Apostle Paul ng election and predestination, yet, ang kaligtasan na pinapaliwanag ni Apostle Paul is what? Grace. And what is grace? Through faith. Biyaya ng Diyos sa magitan ng panampalataya. Ibig sabihin, magkaroon ka muna ng panampalataya para may biyaya ka. Called kaligtasan. Yan. Whosoever saved by grace. Pareho. Reconciled. Eh, ang ginawa ng mga electionists, brad, doon sa Book of John chapter 3 verse 16, For whosoever shall for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. John chapter 3 verse 16. Ang paliwanag nila dyan, anong paliwanag nila dyan? Ganito. John chapter 3 verse 16. June na yun, bro. John, G-O-H 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Yung whosoever dyan, selected people yan. Hindi naman yan. Paano selected dyan? Whosoever nga, sino lamang ang mananampalataya? Sa inyong kalagitnaan, kung sino lang ang mananampalataya dyan. Ibig sabihin, kung si Lemuel mananampalataya sa Panginoon, personal na desisyon yun, maligtas siya. Si Brother Ryan, personal na desisyon niya, maligtas siya. Kung ayaw niyang si Brother Ronald, ganun din, si Brother Eric, kung ito yung taong ito ayaw, dahil sa personal na desisyon na ayaw talaga niya, talagang hindi siya maligtas. Nakita ninyo, kapatid? Balik tayo dun sa Book of Matthew. Anong sabi doon, mga kapatid? Si Jesus Christ is teaching and preaching what? Anong ipinipreach niya? Anong ipinipreach niya? Ang pinipreach niya dito, mga kapatid, sa verse 35. Gospel of the Kingdom. What is the meaning of Gospel of the Kingdom? Simple lang yan, Pastor. Ang Gospel of the Kingdom. Ang Gospel, anong meaning ng Gospel? Sa kung maalala ninyo? Gospel from the word go spell. Go and spell it. Go and spit it out. Go and sabihin mo. Kaya ang tawag niyan sa maiksi na pagkasulat, gospel meaning good tidings. Good report. Magandang balita. Ebanghelyo. Yan. Kuhanin nyo. Huwag niyo kalimutan. Para naman kita magkaligaw-ligaw. Kaya pag kayo na lang dito, alam niyo na. Okay? Good tidings of what? Kingdom. Ano yung kingdom, Pastor? Alam naman yung tinuturo ng kingdom in hell. Ang sinuturo na yung kingdom in heaven. Ibig sabihin, pinipreach niya kung paano ka makarating ng kalangitan. So madaling sabi, pinipreach niya si Kristo ang salvation. Bakit? In the book of Romans, ito ang kahulugan ng kingdom of God or kingdom of heaven. Interchangeably, sinulat yan na it's either you will write kingdom of heaven or you will write the kingdom of God. Book of Matthew, sinasabi kingdom of heaven, kingdom of God or kingdom of heaven. Sa ibang writer naman, kingdom of heaven. Interchangeably, ginagamit yan. Pero, the same, bottom line yan, langit. Okay. Ano sabi dyan sa Romans chapter bakit? Chapter 15 verse 13. Tingnan mo nga, brad. Yan. Okay. Ito. Now the God to the power of the Holy Ghost. 13:15 daw, brad. Baligtad.
Nakalimutan ko talaga yung sulat. Wala. Hanapin niyo. For the kingdom of God is not meat. Okay. It's not meat and drink. Oh. Romans chapter? Romans 14:17. Yan, 14:17 pala. Okay. Oh, ito ang meaning ng kingdom of God. For the kingdom of God is not meat and drink, but what? Number 1, righteousness. Paano ka magkaroon ng righteousness? Number 2, peace. Paano ka magkaroon ng peace? And number 3, joy in the Holy Ghost. Paano ka magkaroon ng Holy Ghost? Ayan yung mga tanong. Okay? Una, righteousness. Pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, mga kapatid, the gospel of salvation, kung sa madaling sabi, number 1, righteousness. Ang righteousness, makikita mo doon sa Philippians chapter 3, verse 9. Okay. In the book of Philippians chapter 3, verse 9, and be found in Him. Sabi ni Apostle Paul sa taga-Pilipay, ganito ang gagawin ninyo. Be found in Him. Dapat makikita kayo kay Jesucristo. Not having mine own righteousness. Hindi ka magkaroon ng hindi ka magkaroon ng righteousness sa magitan mo, yung self-righteous kung tawagin, which is of the law, or sa batas ni Moses, but that which is through what? The faith of Christ. Yan. The righteousness which is of God by faith. Napakaliwanag, kapatid. Kung righteousness lang pag-usapan, ang katuwiran ng pag-usapan sa buhay mo, dapat sa magitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Therefore, magkaroon ka ng righteousness of God. Bakit? In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, righteousness of God. Ang righteousness natin ay righteousness ng Diyos. Yan. For He had made Him to be sin for us. Ginawa si Jesucristo. Ang kasalanan ng mundo ay nilagay sa balikat ni Jesucristo upang sa ganon, mga kapatid, magiging righteousness tayo of God sa magitan ni sino? Jesus Christ. So ang kingdom of God, kapatid, when you preach the kingdom of God or kingdom of heaven, number 1 element there or number 1 requirements there is what? Faith, in order for you to have what? Righteousness of God. Amen? Pangalawa, peace. Paano ka magkaroon ng peace with God? Kasi kalaban natin ang Diyos we have our father, the devil. So kalaban natin ang Diyos. Kalaban natin ang Diyos. Pero because of the death of the Lord Jesus Christ, in the book of Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen ho ba? Maliwanag ko ba sa inyo? Amen. Kung kapayapaan ang pag-usapan natin, dapat ang mangyari, mayroong pananampalataya kay Jesucristo. Kung ang mundo, kung ang lahat ng tao sa mundo mayroong pananampalataya kay Jesucristo, then we have peace. But sadly, they refuse to have peace. Tama? That's right. Sino lang may peace? Kaya makita niyo ang mundo, walang kapayapaan. Sabi nila, magpaano tayo kapayapaan? May drawing pang kapayapaan, peace ka. Ala. Kung Saudi pa, bakit? Wala. Anong sinasabi mong pananampalataya? Tama ho ba? That's right. Last. Paano ka magkaroon ng kaligtasan? Yung preaching of the kingdom of God. Preaching of the kingdom ni Jesus Christ. Last, joy in the Holy Ghost. Now, if you are talking about joy in the Holy Ghost, number 1, paano ka magkaroon muna ng Holy Ghost para magkaroon ka ng joy? Dapat magkaroon ka ng pananampalataya. Yan naman sagot lahat Kayo naman. Righteousness by faith. Peace by faith. Joy in the Holy Ghost or Holy Ghost by faith pa rin. Paano ka magkaroon ng
Holy Ghost kung wala kang faith. Ephesians 1:13, napakaliwanag dyan. Anong sabi dyan, Ephesians 1:13? In whom ye also trusted, after that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation. Gospel of your salvation is kingdom of heaven yan. In whom also after that ye believed, na nampalataya ka, then after that, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya maliwanag yung sinabi sa Romans chapter 14, verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink. But what? But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Yan ang piniprint ni Jesucristo. Si Jesus Christ, mga kapatid, nung nakita siya ng mga Parisiyo na nagpapagaling, ang sabi ng mga Parisiyo, nagpapagaling siya sa pagitan lang ng prinsipe ng demonyo, pambihira. O sige lang, ayan mo na, ganito lang gawin, ayaw ninyo dito na lang ako. Nag-preach na lamang siya, nag-teach na lamang siya, nagturo na lamang siya kung anong makalangit at makadiyos na kaparaanan ng buhay ng tao. And then he preached also the kingdom of God or salvation. Ganito ganyan. And then, pagkatapos niyan, nakita niya mga kapatid, na dami na talagang tao na hinog na. Ang sabi diyan, sa mga last na mga verses, and verse 35, and Jesus went out all the cities and villages teaching, and then, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Siguro wala nang mga Parisiyo doon. Wala na siguro mga Parisiyo doon. Bakit? Pero actually mga kapatid, alam niyo, mga Parisiyo sinundan talaga si Jesus Christ sa saan punta eh. Para siguro i-dokumento to, para pwede na to ipako. Mga kapatid, alam niyo, si Jesus Christ, nung makita nila ang mga tao, he was moved with compassion. Grabe. Alam niyo ang compassion? Ang root word ng compassion, mercy po yan. Hindi po yan simpleng awa. Yung maawa ka na, ang awa ka sa tao kasi man ganito, ganun. Hindi. Pag sinabing compassion ang pinag-usapan, Brad, iba-ibang klaseng puso mo yan, Brad. Ang compassion ganito, niluloko ka na, minahal mo pa. Yan ang ibig sabihin ng kumbara. Yan ang pag-ibig, Brad. Di ba yan ang pag-ibig? Tingnan mo. Think it no heaven. Basta niloloko na ako eh. Nagano na, mamahalin mo pa rin. Umira man mo gano'n. Oo. Di ba yung mga di ba yung agape lang? No condition. Pangit-pangit mo, baho pa ng bunga mo, ayaw na kita, hindi na kita love. Di ba ganon? Pero hindi mahalin mo pa rin eh. Tama no? Bihira no. Ligo naman kayo. Oo. Pangit kaya pag niligo. Oo. Manlalagkit kaya. Kaya ang sabi ng Panginoon, katulad daw tayo ng isang tupa na walang nagpapastol. Pastor, binanggit na yan sa Old Testament. Saan, Pastor? Sa Isaiah chapter 53, verse 6. Ano sabi doon, Brad? Ganito ang tao pag walang kaligtasan, Brad. Kaya have compassion. Ano sabi? All we like sheep have gone astray. Ang taong hindi ligtas, kapatid, katulad siya ng isang tupa, naliligaw. Ang iba, nililigaw. Kaya pag ang anak mong babae may manliligaw, tanungin mo raw agad, sabi ni Pastor, tanungin mo raw agad. Sabihin mo sa anak mo, pag may manligaw sa'yo, ito sabihin mo, nanliligaw ka ba sa akin o nanliligaw? Kasi baka may ililigaw mo lang ako eh. Ibang klase yan. Katulad na, ang isang tao hindi ligtas ba? Katulad siya ng isang tao, isang tupa na naliligaw. Tayong lahat. Bakit? Saan tayo pumunta? Tayong lahat? Yung hindi ligtas mga kapatid, alam mo ginagawa nila ganito. Kung anong gusto niya, yun ang gawin niya. Selfish. Kung anong plano niya, yun ang gawin niya. Wala siyang paki sa iba. Bahala na, magpapayaman ako, ganitong gawin ko, ganito. Wala man lang plano para sa Panginoon. Tingnan nyo, kahit gayon manampalataya eh. Pag nagkakwentahan ng sweldo, anong gastuhin ko, bayad ko sa tabi, bayad ko sa utang, wala man lang naalala sa Panginoon, pagbihira. Ano ba naman yan? Nagugulat ka, ang sweldo mo, imbis kung nagbigay ka pa ng tithes, pagpalain ka pa ng Panginoon, dadami pa yan.
Pero nagugulat ka, wala natira sa'yo, naging negative ka pa. Bakit? Unang-una, hindi ka man nagtatides eh. Kahit pamliit pa yung binigay mo, maliit pa yung tithes mo. Pag pinagpala ng Panginoon yan, katulad ng tinapay na 2 isda at 5 tinapay. Nung pinagpala ng Diyos, grabe nakakain, kadami-dami. Di ba? Ganun na yun. Ganun prinsipyo ng Panginoon. Kapatid, ang isang hindi ligtas, katulad ng isang tupa, naliligaw, wala nagpapastol. Tayo ay katulad ng tayo ay kanya-kanyang takbo, kanya-kanya, walang teamwork, walang para sa Panginoon, ganito, kanya. Pero ang ginawa ng Diyos, He laid on Him lahat ng mga kasalanan ng mga taong yan, nilagay niya sa kanyang balikat at ipinako sa krus. Dapat huwag tayong maging ingrato doon. That's right. Amen mga kapatid? Amen. You must be in the fold. Saan bang pastor niyo? Ang pastor natin, mga kapatid, si Hesus Kristo. One of the sign na nasa fold tayo ng Panginoon, nasa church tayo. Saan ka makahanap ng leader? Nasa labas. Mura lang si King David. Saan ka may, andun ng mga tauhan ko, nakipagira ako dito sa rooftop. Ang bihira. Kapatid, sabi agad ng Panginoon, nakita niya na, He was moved with compassion. At ang sabi niya, Then said He unto His disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Brethren, when Jesus Christ was moved with compassion, when He saw the multitudes, kapatid, wala na, sa tingin ko, wala nang parisiyo dun eh. Kasi nung makita niya, para itong mga tupa na walang nagpapastol eh. Itong mga puso nito, ready na to tumanggap eh. Kaya ang sabi niya agad sa disipulo niya, manalangin kayo sa Lord of the harvest, o manalangin kayo sa Panginoon, para ang Diyos magbigay ng laborer doon. Siguro ang sabi ng mga disciple, ano ibig mo sabihin, Lord? Dito naman kami, ba't ayaw mo kami utusan? Eh, siguro sabihin naman mo na ayaw niyo eh. Kita niyo? O siguro sabihin ng Panginoon, wala eh. Dapat katulad kayo ni sa Old Testament, si Jeremiah, doon sa potter's clay. Sino ipapadala ko? Lord, andito ako. Siya na mismo nagsabi, andito ako. Padala mo ako. Oo. Pero dito, sinabihan mo ni Hesus Kristo mo ang mga disipulo niya, manalangin kayo na ang Diyos magbigay ng manggagawa. Bakit? Harvest season na daming, yan konting pitik mo na lang yan, tatanggap yan eh. Alam na ni Hesus Kristo eh. Konting tulak mo lang yung push, tatanggap na yan eh. Oo. Konting sabi mo na lang, amen na yan eh. Oh, pray unto the Lord of the harvest that He may send forth laborers. Bakit? Kunti lang ang laborer. Alam niyo kapatid, tayo lahat, mga laborer tayo sa Panginoon, tandaan niyo yan. Amen. Hindi ibig sabihin, pastor ka, ikaw lang laborer. Lahat tayo, mayroon tayong ministry. What? Called laborer. Called laborer or workers in the Lord. Ano ba naman yung mag-imbita tayo? Isang bisita sa isang taon. O ayos yun, Brad. 1 visitor in 1 year. Oh, hindi pa tayo kumilos, kala niyo. Tayo pa lang dito. Hindi pa tayo nagdadagan. Bakit? Ang suluining natin, wala. Dapat kumilos tayo. Target natin, pastor, nitong isang buwan na to, kahit 2 lang. Ano ba? Okay na siguro, no? Ano sa palagay niyo? Fair na ba yan? Oh. Baka may abot na tayo ng 5 years. Tayo pa rin dito. Nako, hindi ko papayag niyan. Bahala. Kailangan madagdagan tayo. Oh. 2 o 3. Kahit pa paano. Amen? Amen ho ba? Are you committed into that? Amen. Or committed ang utak natin? 2 lang daw yung ibig sabihin, pastor eh. Pag committed ang ibig sabihin, pag pinag-usapan, committed ang utak or committed ka sa Panginoon. Oh. Amen? Pray therefore to the Lord the harvest that He may send forth laborers
For the harvest is plenteous, but few laborers are there. Amen. I hope you learned something today. Amen. Let us stand and pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon, sa salita. We are all guilty before thee, O God. No one of us can escape the truth that this church must not forget soul winning. Because there is God who is able to heal diseases, a physical sickness, and is able also to heal spiritual sickness. Panginoon, salamat po, Panginoon God. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na makahayok at makahanap ng mga bisita para sa iyo, God. Help us, O Lord. Give them to us. Pagpalain niyo po yung iglesyang ito, pagpalain niyo po bawat isa. Tulungan niyo po kami. Purihin po yung pangalan sa araw na ito. Purihin po yung pangalan sa iyong salita. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin at sa iyong biyaya. In all of these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. But